ating mga songbook. Where could I go? Amen. Amen. Wala tayong ibang mapupuntahan, wala tayong ibang aasahan kundi ang ating Panginoon. Amen. At tayo po'y darahon na sa bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay ng testimony o pasasalamat. Nice kung tumawag kung mayroon man sa inyo. Brother Randall. Nais ko lang kung magdala ng papulit pasasalamat sa ating Panginoon sa karagdagang taon na ipinagkaloob sa akin at sa pagpaprovide ng aming pangangailangan. Financial, material, higit sa lahat sa spiritual na pangangailangan. At sa pag-iingat niya sa akin sa school at sa pagpaprovide din naman sa akin sa mga need at sa katalinuhan na pinagkakaloob niya sa akin. Sa Diyos ang kapalit pasasalamat. Amen. Pakpahan natin ang Panginoon.
God si Brother Randall. Gaya ng araw ko sa'yo. Amen. At nais ko pang tumawag kung meron nais pang salamat, Sister Anne. Nais ko rin po magbalik ng papulit ko sa salamat sa ating Panginoon sa isang hiling na kanyang tinugon dahil yun nga, hindi ko ina-expect na ay matagal ko na itong ipinagpasalamat sa Panginoon and kinlay ko siya nung pinag-pray ko pa lang siya nung nauna and then gusto ko lang siya i-share sa inyo dahil yun nga, dahil hindi ko po ina-expect or mahirap man sa ating isip na makapasa sa ganong exam pero kinabahan lang ang din ako na nung una dahil hindi ako masyadong naka-receive ng email din. Pinagpapasalamat ko siya sa Panginoon kasi inisip ko noon na kung iba nga is nakakapasa dahil nagtitiwala lang sila sa sarili nilang kakayahan, paano pa kaya tayo na merong Diyos na pinagtitiwala? And then, naisip ko din doon yung title ng preach ni Brother Arvin na greater is He that is in me than He that is in the world. Kaya sa Diyos ang lahat ng papulit ko sa salamat sa mga bagay na yun. Dahil nakapasa po ako sa entrance exam ng Lord. Amen. Palakpakan natin Panginoon sa tunay na kapag sa Diyos tayo tumitiwala mga kapatid. Wala imposible sa ating Panginoon. Ang lahat ng bagay nagiging posible mga kapatid. Amen. Kahit gaano pa yan sa tingin mo kahirap, pero kapag ang Diyos ang kumilos mga kapatid, nagiging smooth lahat. Amen. At nais ko pang tumawag kung meron pa sa iyo. Amen. At kung wala man, nais kong sundali ng ating pagkakataon na ito. Nais kong ibalik ang kapurihan at pasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya sa akin, maging sa pag-iingat niya sa trabaho na kahit medyo pahirap kasi nag-iba na yung mga namin doon, heads namin doon. So, parang yung dumating na bagong head sa amin, sobrang higpit. Kasi nga, kaya siya nalipat. Kasi pinetition din siya ng mga regular dito sa bandang doon. So, parang sa amin, wala po anong mangyayari. Pero sa Diyos ko, tinitiwala ang lahat ng bagay. Sa mga bagay na yung mga kapatid, ang Diyos ang patuloy na nagbibigay sa akin ng knowledge, wisdom at kalakasan. Amen. Kaya sa Diyos ko, binabalik ang lahat ng kapulihan ko sa Amen. At kung wala man, nais ko tumawag, may mag-aalay na ng awitin. Kung wala na po, ay tayo po ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. I hope na ang bawat sa ay handa sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon dahil ito'y mahalaga sa ating mga kapatid. Amen. Dahil nga muli, bawat sana tayo tumayo. Magawa po natin. Witin natin yung sound music over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Sweet Spirit.
nang siyang aming mapagulay-gulayan at magkaroon ng manifestations sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Paspasan mo, O God, ang iyong banal na salita, O God, habang binubuklat namin ang aming mga Biblia at ang aming mga sarili ay inihanda sa iyong harapan, O God, upang manalangin. Lord, nawa ang aming mga sarili ay kuspusin mo, Lord Jesus, ng iyong banal na Espiritu Santo. Wasakin mo, Lord God, ang gawa ng kaaway sa gabi ito. At ikaw siya ang managumpay para sa amin. Dahil alam namin, O God, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sa iyong banal na pangalan, ay winasak mo na, O Lord God, at tinalo mo na, O Lord, sa krus ng Kalbaryo ang kaaway. Wala siyang kapangyarihan, O God, sa aming kalangitan. Wala siyang karapatan at kapangyarihan sa aming mga katawan, O Jesus. Dahil alam namin, O Lord God, sa krus pa lamang ng Kalbaryo ay tinubos mo na ang bawat isa sa amin. Hindi lamang ang aming katawan, kundi ang aming kaluluwa, O Lord Jesus. Lord, ang iyong awat, O God, ay patuloy mo ipagkaloob sa bawat isa sa amin at maging karapat dapat nawa kami sa aming pananalangin sa gabi ito. Kaya kami nagbabalik ng katastasang pagsamba at papuri. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Bago makapumbaw sa mga kapatid, tayo magbukas ng ating mga Bible. Dito sa lagi na natin nababasa, Book of Ephesians. Chapter 1. Verse 13 hanggang 14. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Chapter 1 ng Ephesians, verse 13 hanggang 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed that with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Yung salita ng ating Panginoon sa nabasa natin, ng bawat isa. Muli kong binabati ang bawat isa sa banal na pangalan natin Panginoong Kristo. Tayo muling dinako sa bahay dalanginan para sa isang pananalangin ulit na sama-sama. Katulad ng sinabi ng banal na kasulatan ng ating mahal na propeta na tayo magpanalanginan sa isa't isa. Sabi ng ating Panginoon mismo ay tayo magsipanalangin lagi at tayo hindi manglupay-pay. Dahil yan ang ating kailangan. Sabi ng Luke chapter 18 verse 1, sabi niya that men ought always to pray and not to faint. Hindi tayo manglupay-pay kasi ang kaaway masyadong tuso, no? Lagi natin napapakinggan yan. Nababasa natin na ang kaaway ay aslig, puso, bulas, no? Parang palos. At dun sa mga, sabi nga ng mahal propeta, dun sa mga unguarded moments mo, dun siya kikilos. Hindi siya sisingit. At ito'y gabuhok lamang o gahibla lamang na mapagbigyan mo sa Satanas. Siya ay magkakaroon ng kapangyarihan sa iyong katawan. Kakaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay dahil napasingit mo siya at doon ka unti-untiin ang ating nangangaaway, no? Dahil napasingit mo siya, napagbigyan mo siya, kaya unti-untiin ka ng kaaway hanggang sa igugulpo ka na ng kaaway. Kasi yan ang sinabi ng mahal na Panginoon na yan ang dahilan kung bakit napunta ang kaaway sa liputan ito, para magnakaw at patayin at wasakin ng isang mananampalataya. Kahit sinong tao, ganun ang gagawin niya. No? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, for the foundation of the world, ay walang magagawa ang kaaway dahil tinapos na ng Panginoon. So, gusto ko lamang magpatotoo mga kapatid muli sa kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, nakarang araw kasi, lagi ko sa inyo testimony kapag
walang-wala kami. I mean, wala talaga. So, nung isang araw, nung Lunes yata, ay pagdating ko sa school ng anak kong panganay, nasa wallet ko na lang is 100, mga kapatid. 100 na lang. At siyempre may bibili pa. Ganun ang tao, kailangan natin kumain, no? Well, para may lakas din sa atin. Para sa tiyan naman yun. So sabi, pababa ako mga kapatid. Sabi ko, Lord, nakita mo yung hawak ko ngayon. 100 na lang. Ito na yung laman ng pitaran namin. Sabi ko, sa pangalan natin, Panginoon Kristo, sanda mo ako. Ikaw lang siyang pumilos. So, umuwi na ako. Then after ko mag-pray, nag-pray din pala si Sister Mercy. Hindi ko alam. Kasi nagsabi na lang siya nung tinugunan ng Panginoon yung panalangin namin parehas. Akala ko, ako lang. Pero sabi niya, ako rin nag-pray din. So parehas kami mga kapatid. Doon sa 100 pesos mga kapatid, naging 1,000. Actually, 2,000 nga yun eh. So nagbabalik ako ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yun. Na ang Diyos, sabi ko nga sa inyo, sabi lang ng Panginoon at ng mensahe, ang Diyos ay hindi bababa ng personal na iabot ng pangangailangan mo. Ang Diyos ay gagamit ng mga tao para ihatid ang pagpapalo katugunan ng panalangin mo. Pero hindi lamang ang tao ang gagamitin niya. Pwede siyang uwak, pwede siyang pusa, pwede siyang mga hayop, pwede pang unbeliever na gamitin ng Panginoon para punan namin yung pangangailangan. Pwede gamitin ng Panginoon ng unbeliever para paalalahanan ka kasi nawawalay ka sa paglilingkod sa Diyos. Pwede yun. Lahat ng paraan ay gagamitin ng Panginoon para hindi ka mawala. Pero minsan ang tao kasi, sabi ni Prophet, yung mga ginagamit na hindi nila nakikita yun, ngayon pala yung ginagamit ng Panginoon para sa kanila. Minsan ang believer na magpapaalala sa iyo na, Sunday ngayon. Di ba pupunta ka sa church? Di ba pag Wednesday pupunta ka sa church, tapos makikita ka nila sa trabaho, sa school, hindi ka pupunta. Sila magpapaalala sa iyo. Unbeliever, uwak. Katulad ng panahon ni Elijah. No? Natanda natin ang uwak di ba, sabi ni Prophet, kung mababasa niyo yan, nung pinadala siya ng pagkain, ang uwak ang ginamit ako, hindi ko kakainin yun Bakit ka mamuwak? Pwede sa malinis, pwede sa marumi. Ang kinakain ng uwak mga kapatid, hindi iba kasi yung carcass, iba yung corpse. Di ba? Pag sinabing carcass, sa English, yan yung sariwang katay. Pag corpse, namatay na ng ilang araw yan. No? Ang corpse kasi, namatay na ng ilang araw, ang carcass, bagong katay. Ang kinakain ng agila, katulad natin, mga bagong katay. Hindi yung pinaglumaan na kumbaga may iba nang kumain, ilang araw na namatay dyan at kakainin. Ganyan ang huwak. Pero ang agila, hindi ganyan na kinakain. No? So yun ang katugunan kagad mga kapatid. Every time na magpe-pray, kaya nga sabi ni Prophet, kailangan mo ma-practice yung mga bagay na yun. Kasi pag hindi, no, magiging kwento na lang sa iba. Kinikwento ng iba na may ganito, may testimony silang ganito, maririnig mo na lang sa kanila. Pero hindi mo nararanasan pa. No? So isa pa mga kapatid, yung ating kapatid na testimony ko rin sa inyo, akala ko, ako lang yung nakaramdam. Yung tagabi yata yung Sister Kim ay nagpa-pray. So, yung bilin ni Pastor, although nagsasabi na sila na i-cast out yung masamang espiritu mga kapatid. So, nag-pray ako sa bahay. Nag-pray na rin kami dito ng gabi. So, pag-uwi sa bahay, sabi niya, pag-pray mo, kuya, si Sister Keisha at Sister Kim. So, nag-pray ako sa bahay, pinatulog, sabi ko kay Sister Mercy, patulungin ko muna ito, yung isa kasi makulit Patulungin ko muna siya, sabi ko, sana mag-pray. So, pagdating nila dito ng 11 yata, 11:30, saka ako nag-pray mga kapatid. Hawak ko yung cellphone, kasi ganun nag-pray. Layans mo yung, kung ano man yung
through audio call yung tawag. Habang hawak ko yung cellphone mga kapatid, kinakasal ko yung masamang espiritu. Ay, nung naririnig ko lang sa ating mga matanda sa iglesia, hindi pa nararanasan kasi. Hindi pa nararanasan na kwento lang nating nalabas lang ng ating matanda sa iglesia yung nangyayari ng mga. So, habang iba pala yung pakiramdam pag ginakas out mo na yung masamang espiritu. No? Habang kinakas out ko, binabanggit ko yung pangalan ng Panginoon sa Kristo, hindi naman ako nakakal mga kapatid. Pero, parang may malamig na gumagapang sa bato at nagtatayuan yung balahibo ko. Hindi ba, dalawa lang kami, ako lang yung gising. Isang ilaw lang yung naka. No? May gumagapang. Tapos napansin pala nila, parang umuulit yung sinasalita ko. Sabi ko, oo nga no, sabi ko nga na parang naulit eh. Pero hindi naman straight ko naman sabi yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Pero parang umuulit yung salita. Napansin pala nila, parang may babae na may ibang boses. Kasi nakasat ko rin yung prayer request na pananakit ng bato. Mamaya na naman, bumulit na naman yung malamig dun sa ulo. Gumaganon sa yung balahibo ko. Yung lugar pa naman namin mga kapatid, pag tinignan nyo, parang may parang nakakatakot din kasi yung gilid namin eh. Wala pang nakatira sa katabi namin. Kasi minsan, nanaginip ako ng madaling araw, umaga ng Sunday, nagkakasaw ako sa isip ko ng masamang espiritu kasi yung masamang espiritu, yung diablo doon, lumalapit sa akin. Ay, yung diablo pala, inahabol ko. Tapos ganyan. Hindi ko siya malapitan, hindi rin siya makalayo. Sakto lang yung agwat namin. Pinakast out ko siya. Gumaganon daw ako, kaya nung nag-i-Easter message, gising ako. Sabi ko, nagka-cast out ako ng diablo sa isip ko. Sabi ko gano'n. At ganun pakiramdam mo pa naman, yung pagod na pagod ka. No? Kaya nung katapos ko mag-pray, kaya nga ako, pag umaga, sabi ko kay Sister Mercy nun, hindi ko basa yung chat ko. Hindi daw niya napansin kasi nga nagtatrabaho siya. Chinat kita, sabi ko, parang malamig, sabi ko sa bato ko. Tatayuan eh, habang binabanggit ko yung pangalan ng ating Panginoon sa Kristo at kinakast off yung demonyo. So sabi ko, naranasan ko na rin yung kinaganda ng ating matanda sa iglesia, ganun pala yun. No? Sabi ko, kapag wala yung Panginoon sa iyo mga kapatid, yung isip mo parang mapablanko ka eh, pag nag-pray. Pero sa biyaya ng Panginoon, kapag pray at sabi nga nila, hindi na daw ginambala ng sa mga espiritu ng ganong kalagayan sa buong magdamag. Kaya hindi ako nagsawang manalangin mga kapatid dahil yan ang pangako ng Panginoon. At yan ay tinapos ng Diyos sa Kalbaryo. Sabi nga ni Prophet, sa ni Brother Branham, ang kailangan lang natin ay pangawakan yun. Ang Diyos, sabi niya, malilimitahan mo siya. Depende sa pananampalataya mo. Sabi ni Prophet yan, hindi ako sa influence, sabi niya, God's power is limited to your faith in it. See? That's the only limit it has, is your faith. Because sabi ni Jesus Christ, you can move mountains. Pero sabi niya, kung mga pananampalataya mo, kasing laki lamang ng mustard seed. Bakit mustard seed ang in-example ni Jesus Christ? Because the mustard seed cannot be hybrid. Sa lahat ng seed, sabi ni Prophet, kahit science nagpapatunay na yung mustard seed ay hindi kayang i-hybrid. Puro siya, pure. Kaya kahit ganun lang kaliit, sabi ni Brother Branham, kaya mo siyang paganahin. Kaya ilipat mo ang bundok. Iba naman ang explanation nila ng bundok, mga bundok ng problema. Nasabi ni Prophet, pwede naman. Na mga bundok ng problema ang pabagsakin mo. Yan sabi niya. Now, so yan ang testimony ko sa inyo na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Depende sa pananampalataya natin.
Pero ang kaaway talaga, nandyan lang yan. Kasi sabi ng Revelation, nagpakawala ang Diablo ng 200,000 no? Na horsemen, din ng supernatural devils. 100 million. Di ba? Pinakawalan niya ni Satanas sa ibabaw ng dito sa sanglibutan para mambiktima. No? Igrupo ang mga katawan ng tao. Pero itong katawan kasi na to talagang ano na talaga to? Buo na talaga. Ha? Simula pa noon. Bakit kamo? Kasi dito nakadesign ng tao. Pero ang sabi ng, kung babasahin yung scripture at sinabi ng mahal na propeta, nakulumpunan lamang yung kaluluwa na nasa iyo. Kasi before the foundation of the world, yung kaluluwa na yan ay bahagi ng Panginoon. Ang problema, yung sabi ko sa inyo lagi, na yung ganyan, no? Nilagyan lamang ng maliit na ganyan, at yung tinatawag ng ating mahal na propeta na little hickey, sabihin, hindi na siya bilog kasi may konting butas. Yun ang kagagawa ni Satanas. Pero doon sa kaluluwa mo na bahagi ng Panginoon, hindi niya magagalaw. Pero ang problema, nilagay nga sa katawan. Kaya nadaya ang bawat nilalang. Simula kay Adan, kay Eva, actually hindi siya nadaya, ang babae. Kaya ang babae ay mahinang sisidlan. Ganon din ang church, mahinang sisidlan tayo. Kaya kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Prophet sa Thirsting for Life, run for your life. Katulad ng little deer, kapag nagkaroon ng nasakmal siya ng wolf, kailangan niya ng tubig. At sino yung tubig na yun? Walang ibang kundi si Jesus Christ. Kailangan mo yun kasi once na makatakbo doon yung little deer, yung usa na yan mga kapatid, at makalapit yan at makapunta sa tubig, hindi yan titigil sa tubig. Pangahawakan niya yung tubig na yun. Kasi yun ang pag-asa niya yung tubig. At yun ang pag-asa natin yung tubig. Ng buhay. Kapag meron ka niyan, sabi ni Prophet, magkakaroon ka rin yan sa iyong belly, and out of your belly comes out water. Nagbababling yun. Bakit ka mo? Inom ka ng inom. At sabi nga ng mahal na propeta, ang pag-inom ng tubig, huwag mong titigilan. Inom ka lang ng inom hanggang sa umapo na yan. Ang salita ng Diyos kailangan mo hanggang sa umapo na yan, mga kapatid. Bakit? Sabi ni Prophet, depende kasi sa pinapakain mo sa iyong sarili. Sabi niya, ano pinapakain mo sa iyong sarili? Sa iyong kaluluwa. Kasi hindi pwedeng sanlibutan ng pinapakain mo sa iyong sarili. Lalo na sa iyong kaluluwa, ang pinapakain dapat dyan, spiritual na bagay. Yung salita ng Panginoon. Hindi yung mga, kung ano-ano mga pinapakita ng Diablo dyan, yung napapakain mo sa sarili mo. Kasi ika-come out mo yan eh. Di ba? Depende sa yung kinakain. Kapag gumakain ka ng orange, yung mukha mo, i-reflect mo yung lagi mong kumakain ng orange. Medyo ma-orange yung mukha mo, pati apple, sabi ni Prophet, gano'n yan. Kaya kung kinakain mo mga basura, yung mukha mo, gano'n din. Panay kalungkutan yung ini-inject mo, kinakain mo sa iyong sarili, paglabas mo niyan, yun din yung ilalabas mo. Kasi yun ang ipinapasok mo sa puso mo eh. Sinabi naman ng mahal ng Panginoon niya kung ano ang nasa puso mo, yun ang ilalabas mo. Because that is the abundance of your heart. Kaya yun ang ilalabas ng iyong bibig. Kaya pagdating ng salita ng Panginoon, wala kang mailabas. Kasi yan, ipinapasok mo hindi salita ng Panginoon. Kaya paglabas niyan, ano ay hindi salita ng Panginoon. Now, sa gabing ito, the earnest of our resurrection. Sabi ng pag sinearch yung sabihin ng earnest, ito yung sincerity, sabi niya serious o genuinely committed to their beliefs. Maalab, maningas. Pero sa Bible, sabi niya, which is the earnest of our inheritance. Ibig sabihin na siyang patutuo sa ating mana. May mana na tayo,
Tama ba? Yes. Asan yung patotoo? Wala pa. Kasi hindi mo pakawa. Pero ang Bible nangungusap na yung mana na nasa iyo, meron ka ng patotoo ngayon pa lang. Amen. We are now sitting in heavenly places in Christ Jesus. Yes. Tama ba? Pero sabi ni Prophet, kahit ang Bible nangungusap, nakaupo ka ngayon na, hindi doon nauupo ka pa lang, ngayon pa lang nakaupo ka na sa heavenly places. Amen. Pero sa literal, hindi ka pa nakaupo. Bakit? Literal nga eh. Hindi pwedeng umupo ka doon ng literal. Kasi spiritual lang pinangungusap. Pero ang Bible na umusap mga kapatid, ngayon pa lang, nakaupo ka na. Because of the Lord Jesus Christ. In His presence, there is joy. Amen. Ngayon pa lang. Now, sabi niya dito, yan ang ibig sabihin doon ng earnest. So may sincerity. Kasi ang Diyos, nung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagbibiro. Tama ba? Sincero siya. Seryoso sa kanyang ginagawa. Ang sabi pa nga ni Jesus, lahat ng ipapanalangin ko sa iyo, sabi niya, ay pagkakaloob mo. Kasi ang dumalangin ay yung anak. Pero sabi ni Jesus Christ, pero hindi, kailangan matupad ang kasulatan. Kaya sabi niya, please pass this cup from me. Pero sabi niya, dapat matupad ang kasulatan. Kaya imbis na lumagpas yung cup, yung kopa ng kapaitan, pinasok niya. Diniretso niya kasi seryoso siya eh. Kasi pag hindi seryoso ang Diyos, wala tayo ngayon. Amen. Kaya seryoso ang Diyos. Sabi niya, genuinely committed to their beliefs. Genuinely committed tayo mga kapatid. Hindi na tayo part-time dito sa paglilingkod. Dahil ayaw ng Diyos ng part-time. Lilingkod ka ngayon, tapos sa susunod, saka na muna. May problema ako eh. May karamdaman ka na nga, pumunta sa ospital. Kapag may karamdaman ka mga kapatid, lalo na sa spiritual, kailangan mo ng church. Kailangan mo ng fellowship. Ang problema, babalik na naman tayo sa Garden of Eden. Bakit? Kapag ganyan kasi ng isang tao, nagtatago talaga sa Panginoon. Katulad ni Adan. Kaya sabi ng Panginoon, Adam, where art thou? Nakita nyo, nung ang Diyos ay namili, at ikaw ay naging suwail sa Diyos, at ikay nawala sa fellowship, nakita nyo, hinanap. Pinili ka na noon, dahil ikay pinili, dahil sa katigasan ng ulo mo, lumayo ka sa Panginoon, hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Nakita niyo yung 100 na tupa na hinanap ng isang shepherd? Yung isa? Nung hinanap ng shepherd yung isang nawawala, hindi niya ginamitan ng hintuturo o kamay. Kundi ang ginamit niya mga kapatid, hindi niya binitbit, sabi ni Prophet. Kasi judgment yun eh. Pero sabi ni Prophet, ang ginamit niya, hindi lamang yung kamay at ang binitbit niya, nilagay niya sa kanyang kanan. Dito, sa kanyang shoulder. Ganyan ang Panginoon. No? Kaya nakita niya, pinili ka na, nagkamali ka pa, at nawalay ka sa fellowship, hinanap ka pa ng Panginoon. Pero ingat kayo mga kapatid. Dahil pwede kang bitawan ng Panginoon at ibigay sa iba ang salvation. Amen. Kung anong meron ka, pwedeng ibigay sa iba yan. Na mas deserve kayo sa iyo kasi paulit-ulit ka sa ginagawa mo. Sinasadya mo na yan eh. Ingat ka rin, bakit ka mo? Sabi ng Hebrews chapter 10, baka wala nang sacrifice na natitira sa iyo. Brother David, pwede bang umatin kahit gano'n? Yes, pwede kang umatin. Pero tandaan mo, hindi ka makakasama sa pag-araw. Bakit? Wala nang sacrifice na natira sa iyo. At bumalik ka pa sa church. Matigas ang Biblia sa pangungusap na yan. Matalas, mabigat. Pero kailangan mo tanggapin. Kasi hindi ka buwitre. Hindi ka sisiw, hindi ka maya, kundi isa kang agila na kumakain ng fresh flesh. Siya mismo nagkakatay ng kanyang kakainin at tumutulo pa ang dugo.
ng lamb. Kapag wala ng dugo yan at kahapon pa yan namatay, hindi nakakainin ng agila yan. Ang susunod yan yung vulture na. Yung mga buitre, mga uwak na kakain yan. Pero ang tunay na anak ng Diyos, ang agila, kinakain niya fresh lagi. Ha? Fresh lagi mga kapatid, bagong katay. Ganon din sa salita ng Panginoon. Hindi ito yung nakaraan pa at ito na lang. Hindi katulad yung mga nangangaral na bubunod sa bulsa. Ano kaya dito? Mini, may. Ano kaya ang ipapangaral? Kaya ito ang nakuha. Oh, sugot. Ano kaya to? Hindi ganun ang pangaral mga kapatid. Pinag-aaralan ng Bible muna. By inspiration. At pagbabasa, sabi ko nga sa inyo lagi, yung nakausap kong matanda na sa mensahe, nakakala niya daw ang pagbibigay ng pangangaral at magkaroon ng revelation ay bigla ka na lang, tsun! Nakita niya sa cartoons may lumalabas na ilaw, tsun! Nakita niya? Parang ganun daw ang revelation. Nakala niya, ganun. Hindi pala, kailangan pala magbasa ng mensahe at ng Bible, sabi niya. Doon ka pala magkakaroon ng revelation. Eh sabi ng Bible, hindi nagsisinungaling si San Pablo. Sabi niya, ang pakikinig na salita ng Diyos, diyan magkakaroon ng pananampalataya. Amen. Nakala ko, ganun lang Brother David eh. Hindi pala. Kasi hindi pa ako masyado nagbabasa ng Bible at ng mensahe. Nakita niyo mga kapatid, kailangan palang basahin ang salita ng Panginoon. Eh, hindi ka na makapagbasa, anong babasahin mo? Natural, hindi ka nagbabasa eh. Ng Bible eh. Anong mababasa mo? Natural, di ba? Hindi ka nakakain ng spiritual na pagkain. Saan ka kakain? Sa iba. Kaya yung maging appearance mo ay iba na rin. Kinanta ng mundo, ibang-iba ka na talaga. Talagang iba ka na talaga. Diba yung kinakain mo eh. Kaya paglabas mo ng salita sa bibig mo, sabi ka ng Panginoon, ikaw na ganun ka lang. Ha? Iba yun, corny naman to. Salita ng Panginoon, tapos sabihin mo, believer ka. Ang sabi ni Prophet, that is the impersonation of Christianity. Panggagaya lang yan. Pero hindi natin kasi alam ang puso ng mga tao. Pwede ka mag-church. Hindi ko naman alam ang puso niyo. Pagdating ng rapture kasi, doon tayo magkakaalaman. Tama? Pagdating doon, nasa tayo yung kasama ko sa church? Eh, wala na. 50 kami. Ha? Yung 50, naging 50-50 pa. 25 lang pala kami. So, magugulat kung sino makakasama mo doon. Ngayon, hindi mo pa masabi. Kasi hindi tayo all-knowing eh. Kung all-knowing tayo ngayon mga kapatid, ubos tayo lahat. No? Kaya hindi tayo ginawa ng Panginoon na tayo rin ng Diyos. Kasi sa 3 bilang pa lang, ubos na yung pasensya natin eh. No? Tama ba? Hindi tayo makaabot minsan, hindi tayo talaga makaabot sa 490. Walang Panginoon sa'yo, hindi maabot yun eh. Kailangan ng Panginoon, kailangan mo ang Panginoon sa puso mo para maabot mo yung 70 times 7. Kasi pag hindi, hanggang 3 lang talaga yung bilang. Now, so, yan ang sabi ng banal na kasulatan. Sa 2 Corinthians, magbukas muna tayo ng Bible para tuloy-tuloy tayo. 2 Corinthians chapter 5. Chapter 5, verse 5 to 7. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians chapter 5, verse 5 to 7. Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. So nakita nyo, ngayon ang gumawa sa amin ng bagay din ito ay ang Diyos. So sino gumawa nitong bagay nito? Ang Diyos. Na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Ang nagpapatotoo ngayon ay hindi ikaw, kundi ang Espiritu Santo. Amen. Na nasa iyo. At sabi niya, kaya nga kami laging malakas ang loob. So nakita niyo, kapag wala ang Espiritu Santo, may na ang loob mo. At sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng Diyos na Espiritu ng katakutan, kundi Espiritu ng pag-ibig. Di ba, takot pa eh.
Sabi ni prophet, gumanon lang daw si Satan. Takbo na eh. Hindi pa nga nalapit si Satan eh. Pumadyak pala si Satan, sabi nagtakbuhan na. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi ganun ang binigay sa atin, kundi sabi niya, ngayon ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob. Nakita niyo, malakas lagi ang loob. Hindi nangihina ang kalooban. Hindi nangangatog. Baka pag dumaan ako dyan, may multo. Pagka ako lang mag-isa, ay may pumatong sa aking balikat. Na nakakatakot. Diba? Nakarinig ka lang ng malulong na aso, siguro may multo. Pamahin naman yan eh. Inadapt mo ngayon. Baka kung ano mangyari sa akin kapag nagpunta ako sa ganitong lugar, magutom ako. Hindi ba kaya ng Diyos magpaulan ng mga pugo? Kung kaya niya noon sa panahon ni Moses, kaya niya pa rin ngayon. Isang tao, yes, amen, totoo yan. Pag nandun na, wala nang sumusuporta sa akin. Wala nang nagbibigay sa akin. Tandaan natin mga kapatid, sabi ng malang propeta, man, sabi niya, ang tao ay laging nag-fail. Sabihin, kinakapos. Kaya huwag ka magtitiwala dyan. Sumpain niya ang magtiwala sa kapwa-tao. Pero magtiwala ka sa iyong pastor, magtiwala ka sa lingkod ng Panginoon kapag ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Sabi ni prophet, have faith to your pastor. Bakit ka mo? Alam niya ang kanyang ginagawa? Because pastor is a prophet also. Ano ang kanyang sinasabi? Ang salita ng Panginoon, ye must prophesy again. Saan? Sa kindred, sa tongues, nations, every people. Ano sasabihin mo? Ano ipaprophesy mo? Salita ng Panginoon. At sabi ni San Pedro, sabi niya, ang aming mga propesiya ay sigurado. Hindi nagbibiro, hindi peke, hindi nanggagaya, kundi salita ng Panginoon. Eh sabi niya dito, at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ito ang tahanan mga kapatid, ng katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Amen. At yan ang isang mananampalataya, kaya nga tinawag na mananampalataya kasi ikay sumasampalataya. Kaya hindi ka lumalakad mga kapatid sa base ng iyong paningin. Although sabi ni prophet, kailangan mo rin tingnan ng iyong paningin sa pamamagitan ng telescope. At ang telescope mo ay yung salita ng Panginoon. At ang tinitingnan mo hindi lang ngayon, kundi yung nasa malayo. Kasi nakatingin ka sa future mo mga kapatid sa world order na bago na gagawin ng Diyos. Hindi ngayon, itong world na to, hindi ito. Hindi doon basehan ng Panginoon. Na panay kalungkutan, gera dito, gera doon, mga kasalanan, mga kung anong pinaggagawa sa ibabaw ng mundong ito. Hindi ito. Ang ginawa ng Diyos mga kapatid, wala nang mga ganitong kalagayan. Sabi nga ng kinakanta natin, ang inaawit natin, there is no disappointment in heaven. No weariness, sorrow, and pain. No heartaches. Di ba? Lahat wala na doon. Wala na to. Itong mga pagkatanda na itong mga kapatid, sabi ni prophet, sabi ng Bible, yung old age ay wala na sa lugar na yun. Bakit? Magkakaroon tayo ng katawan na katulad ng katawan ni Jesus Christ. Now, sabi niya, for we walk by faith, not by sight. Sa chapter 1, verse 21 to 22 ng 2 Corinthians 4. Sabi niya dito, ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo. At nagpahid sa atin ay ang Diyos. So, ang nagpahid pala sa atin, dito kung anong mga pinahid, kundi pahid ng Espiritu Santo. Ang nagpahid mga kapatid ay ang Diyos mismo. Amen. At sabi niya, na siyang nagtatak naman sa atin
at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Sino nagbigay ng patotoo? Ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pahid ng Diyos. Dahil wala na sa flesh si Jesus Christ, nung pagbalik niya mga kapatid, sabi niya, babalik muli ako. Pero sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon. At hindi na siya mananahan sa kalagitnaan, kundi sa mga puso ng bawat mananampalataya. Pero hindi tayo kinalimutan ng Panginoon kasi, hindi sabihin mo, yes, Espiritu Santo ang nasa akin, anong basahan mo? May basahan tayo mga kapatid, andito sa iyong kamay. Ang salita ng Diyos. Kasi kapag wala ito, wala kang babasahin, hindi bababa ang Espiritu Santo sa iyo na magtuturo ng lahat ng bagay. Kasi yan ang pangako ng Panginoon. Pagdating ng Espiritu Santo, yung comforter na papadala niya, siya magtuturo sa lahat ng bagay. Pero kahit ang Espiritu Santo na nandyan mga kapatid, kailangan mo pa rin ng tao para magturo sa iyo. Maraming tagapagturo, instructor, sabi ni San Pablo, pero may isa kang tagapagturo, isa kang teacher. Ay isa kang teacher mga kapatid, na pagsasaligan mo ng pananampalataya mo kay Jesus Christ, na magturo ng tama mga kapatid, ng eksakto sa salita ng Panginoon. Kasi kapag walang katotohanan, hindi mo masasamba ang Diyos sa Espiritu. Kasi magkasama ang katotohanan at ang Espiritu. Sabi ni Jesus Christ, simula sa araw na ito, sasambahin nyo na ang Panginoon. Hindi sa bundok na ito, kundi saan? Sa Espiritu at katotohanan. Kapag wala ka sa katotohanan, paano mo masasamba ang Diyos? Hindi mo alam ang katotohanan eh. Kaya kailangan ng katotohanan para masamba mo ang Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Now, sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensahe ng fellowship, now in the beginning, when God made the man, He didn't make him to be sick. Siyempre, dahil wala pa, hindi pa living soul, kundi spirit man. Sa spirit man, mga kapatid, hindi pwedeng bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng as a Savior. Kasi ano ililigtas mo? Hindi naman mahulog sa kasalanan ng spirit man. Kailangan mapunta sa living soul. Para bumaba si Jesus Christ as a healer, lahat ng attributes ng Panginoon ay bumaba sa tao. Pero sa spirit man, wala. Hindi mahulog yun sa kasalanan. Kaya kailangan mahulog. Mapunta sa living soul para mahulog sa kasalanan. Pakita ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Kasi pag nandun tayo sa spirit man, hindi natin malalasap o mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Now, sabi niya, He didn't make him to be sick. He didn't make him to have cancer. He never made him to die. He made him for fellowship. Yan ang gusto ng Panginoon, fellowship. Kaya kung pawala-wala ka, baka hindi ka anak ng Panginoon. Pawala-wala ka eh. Ang gusto ka ng Panginoon ay fellowship. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, mga kapatid, simula sa first day, hanggang sa huling paglikha ng Panginoon, sa tao lang siya, nung nilikha niya, mga kapatid, doon siya nagkaroon ng kampante sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, doon lang man siya nakaramdam na pareha sila ng nilikha niya na may ka-fellowship siya. Hindi siya nakipag-fellowship sa hayop o sa mga puno, although create din ang Panginoon niya. Pero hindi sila parehas. Kaya nung create o ginawa ng Diyos ang tao, mga kapatid, ginawa ng Diyos ang tao para makipag-fellowship ang Diyos sa tao. Para sambahin ng tao ang Diyos. Kasi gusto ng Diyos na may sumamba sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, may sumamba sa Kanya, kaya nga nilikha ang tao. Hindi lamang yung mga halaman na yan, yung nature. Ang gusto niya katulad natin. Kaya nung nilikha tayo, He made it for fellowship. Now in the evening when it was quiet, God came down and had fellowship with Adam and Eve. They loved God, God loved them. He didn't want them to be sick, get old and die. He wanted to be young and lovely forever. But sin brought us here, not God. Against God's will. We ourselves plunge ourselves into that. So nakita nyo? We ourselves plunge. Tayo palang gumagawa. Para tayo malugbok sa kasalanan. Tayo pala hindi, ayaw ng Diyos. Pero tayo mismo ang gumagawa ng paraan
para malugmok tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ni San Pablo, gird up the loins of your mind. Talian mo ang isipan mo. Kasi pag hindi mo tinalian yan, katulad ng pagsuot ng pantalon, kapag maluwag, kusang mahuhubuan ka. Walang tali eh. Kaya kailangan talian mo ang iyong kaisipan para hindi mahulog sa kasalanan. Pero bagong matalian yan mga kapatid. Di ba? Romans chapter 12 verse 1, ano sabi doon? Kailangan mo na ng transformation ng mind mo. Kasi hanggat hindi nagkakaroon ng transformation, ang mind mo, pagbabago ang isipan, hindi mo alam kung paano tatalian. Hindi mo alam kung paano ang pagpipigil. Now, sabi niya, now Jesus came to restore the human race. Everything that He lost in Eden, now we have the earnest of that deliverance. Now, we have the earnest of that deliverance. Bakit ka mo? Nung unbeliever ka pa noon, hindi mo pa alam yun. Ngayon, nung dinatnan ka ng salita ng Panginoon at pumasok ka sa salita ng Panginoon, that is your earnest of your deliverance. Yes. May patotoo na dinideliver ka na ng Panginoon. Ibig sabihin, pinalaya ka na ng Panginoon. Saan? Sa kasalanan. Amen. Now, we have the Holy Spirit. Now, we have the Holy Spirit. Tama ba? Amen. Which is the life of God in a portion. Portion or small part, sabi ni Prophet, when we are in His presence, at the end of life, then we will have the full Spirit. This is called the earnest of our salvation. Now, we also believe that we'll have a immortal body someday. When Jesus comes, these vile bodies will be changed. When Jesus comes, these vile bodies will be changed. Kapag dating ni Jesus Christ, mga kapatid, this will be changed. Amen. And we'll have a body like His own glorious body. I'm happy to see you believe that, sabi ni Prophet. I look for that day, myself. Tinitingnan din pala ni Prophet ang bagay na yun. Pero hindi na niya dinatnan. Bakit? Kinuha na ng Panginoon. Ha? Pero pagdating ng pag-agaw, mga kapatid, yung paglabas sa libingan ni Barbana, makikipagkita sila sa kanyang mga, sabi ng mahal na propeta sa kanyang people, sa kanyang tao, sabihin sa kanyang dinatnan. Nakikilala siya. Ganon din ang mga mananampalataya dito na nauna sa atin. Magpapakita siya sa iyo at hindi ka matatakot nung makita mo siya. Sabi ni Prophet, kapag nakita mo ang mga unang banal na, mga kasama mo, nakasama mo sa church, yung mga kamag-anak mo na namatay, mga kapatiran mo namatay, pag nakita mo sila, kasi pag nakakita ka ng ganyan, normal sa tayo, natatakot, tama ba? Ang nasa isip mo kagad, multo. Pero pag nakita mo ang isang mananampalataya na naunang namatay, hindi ka magkakaroon ng takot. Paano mo siya makikilala? Na siya ngayon. Dahil hindi mo nga siya nakita nung bata pa, yung kanyang kabataan. Sabi ni Prophet, it is by revelation. May kapahayagan sa iyo, mga kapatid, na yung nakita mo sa harapan ng pintuan mo, yan yung kamag-anak mo o kapatid mo sa Panginoon na namatay sa kanyang presensya, na yan pala yun, na siya pala yun, yung bata pa siya, na kanyang kabataan. Sabi niya, magpupuri ka sa Panginoon. Bakit sabi ni Brother Branham, bakit ka magpupuri sa Panginoon? Your redemption is nigh. Amen. Ikaw naman ang kasunod. Bakit nakita mo siya? Nabago na, mga kapatid. Ang kasunod naman ikaw. Ang problema, mga kapatid, dun sa mga hindi nagpatuloy sa mga make-believer, pagdating ng araw na yon, hindi naman sa kanila magpapakita. Although minsan dadaan-daan daw din dyan sila, katulad nung kay Abraham, kay Sarah. Pero habang, parang nakita ko ito, parang kilala ko itong tao. Bigla na lang daw sila mawawala. At sa iba naman sila magpapakita. Hindi nila alam na yun na pala yung time na nagkaroon na pala ng pag-agaw. It is a sudden secret going away of the church. Secret lang yun. At ang mga nakakaalam lamang na yun, mga kapatid.
ay yung mga tunay na mananampalataya. Pinaalam na ng Diyos ito mga kapatid. Habang buhay tayo, pinapaalam na ng Diyos sa tunay na kaunihan. Para pagdating doon, hindi mo, ay ganun pala yun. Hindi mo alam. Hindi, pinapaalam na ngayon pa lamang. Now, sabi niya, notice, if we have that, and that was included in redemption, we've got to have divine healing for the earnest of our complete deliverance. The earnest of our resurrection is divine healing. Bakit kapag na-resurrect ka, ibig sabihin, nabuhay ka magmuli, bago. Pag sa divine healing, ganun din. May karamdaman ka, lupay-pay ka ngayon. Simpleng karamdaman, yung bagsak yung katawan. Iba ang itsura ng mukha mo. Iba yung katawan mo, basta yung appearance ng mukha mo, yung aura, malungkot. Kapag nagkaroon ng katugunan sa panalangin, ay kayo magkaroon ng kalakasan at kagalingan sa iyong katawan, nagbabago, di ba? Bago. Masigla ka na ngayon. Huh? Ganun ang resurrection. Patay. Pero pagdating ng resurrection, buhay ka na, may kalakasan ka na, at yung katawan mo dati, nung inilibing ka, hindi na ganun. That is the resurrection, and divine healing is the earnest of our resurrection. At sabi niya, if there is no divine healing, kapag walang divine healing, there is no resurrection of the dead. Kapag walang divine healing, because divine healing is the earnest of our resurrection. Yan yung paunang bayad. If there is no divine healing, there is no resurrection. Divine healing is the earnest of the resurrection. If the Holy Spirit is here, binasa natin kanina, nagbigay sa atin ng patutuo ang Espiritu Santo. Ngayon pa lang. Kasi yun ang pinadala ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Prophet, if the Holy Spirit is here, that is the earnest of our eternal life. Alam mo may eternal life ka, bakit ka mo ngayon pa lamang ng Espiritu Santo ang iyong puso at ang iyong kaluluwa. Siya na ang namahay dyan sa iyong puso. The reason that God included divine healing, how could you take it out of the gospel when He was wounded for our transgressions? With His stripes, we were healed. Isaiah 53, di ba? Tinapos na ni Jesus Christ. Doon pa lamang sa prophecy niya, hindi pa siya nagkakatawang tao, yung statement niya doon, tapos na. Sa kanyang mga latay ay kanyang pinagaling. Hindi sinabing papagalingin. Pinagaling na, prophecy pa lang, wala pa si Jesus Christ in the flesh form. Tinapos na doon sa prophecy pa lang, ang statement. Sabi niya, paano mo mapaghihiwalay yan at aalisin mo yan sa gospel ng divine healing? Eh sinabi na nga yan sa Isaiah pa lang, ang tagal na nun. The same blood, from the same man, on the same day. One for salvation, one for healing. That is the power of the same blood. Yung blood ni Jesus Christ, yung kanyang dugo, mga kapatid, walang chemical na halo dyan, na mga chemical na produce ng tao. Kakaibang chemical na nato sa dugo ni Jesus Christ. Bakit kamo? Dahil doon sa dugo ni Jesus Christ, may kapangyarihan. Lahat na ibato mo dyan, ipasok mo yung ihulog mo dyan, malilinis. Maliban lamang kay Satanas. Kasi hindi kayang gawin ni Satanas yun. Na pumasok doon sa dugo ni Jesus Christ. Sabi niya, to deny one is to deny the other. Kung dineny mo salvation mo, sabi niya, you deny the healing also. Kasi bakit ka mo magkasama ang salvation and healing? They have just turned it around today. So sabi ni Prophet, binaliktad naman kasi nila ngayon to. In the days of Jesus, here on earth, in a physical body, they said, we know He can heal. Sa panahon ni Jesus Christ, sabi ni Prophet, we know He can heal. Kaya doon ni Jesus Christ magpagaling, but He makes Himself God by forgiving sin. So, hindi sila naniniwala na kaya magpatawad naman ni Jesus Christ. Pero sabi niya, pwede daw sila, naniniwala sila na si Jesus Christ ay nagpapagaling. Kasi nakita na, in flesh form, si Jesus nagpapagaling. Lahat ng dinala kay Jesus Christ, sabi ng Book of Matthew, lahat, all manner of diseases dinala kay Jesus Christ at gumagaling, pati yung lunatic,
Alam niyo yung lunatic, yung nahihimatay? Kapag may namatay, pati yung buhay, nahihimatay din. Sobrang iyak. Ano nangyari sa akin? Yan, pati yan. Pinagaling ni Jesus Christ, pati epileptic, pinagaling ni Jesus Christ. Pero ngayon, noon sabi niya, hindi sila naniniwala na kaya magpatawad ng kasalanan ni Jesus Christ. Pero kaya niya magpagaling. Pero sabi ni Prophet, ngayon iba naman. Now today, they say, it's alright. He can forgive sin, but He can't heal. Ha? Ngayon naman mga kapatid, sabi ng mga churches, kaya magpatawad ni Jesus Christ. Sabi niya, lumapit kayo kay Jesus. Si Jesus Christ ay nagpapatawad ng kasalanan. Tama ba? Lahat ng mga pangangaral ng denomination ganyan. Lumapit kayo sa Panginoon, kaya niyang patawarin na yung kasalanan. Pag may karamdaman, ay yun. Sabi ng isang reliyon yung namatay na, di ba? Kaya nga may gamot eh. Nakita nyo? Pero pinapangaral niya na si Jesus Cristo kaya magpagaling, ay magpatawad ng kasalanan. Pero pagdating sa kagalingan, gamot na lang daw. Ha? Nakita niya, sabi ni Prophet. Noon, kaya magpagaling ni Jesus Christ, pero hindi na kaya magpatawad ng kasalanan. Ngayon naman, kaya magpatawad ni Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ngayon, wala na sa flesh form. Kaya din magpatawad. Pero pagdating, ngayon sabi niya, He can forgive sin, but He can't heal. Ngayon ganyan eh. Hindi na kaya magpagaling. Kaya nga pagdating ni Brother Branham na 7th messenger, binalik niya yung divine healing kasi dati wala nang divine healing, namatay na yun. Binalik niya. Kasi yung mga Pentecostal fathers natin, mga kapatid, noong panahon ng Pentecost, anino pa lamang ni San Pedro, gumagaling yung may karamdaman. Ang ginawa ng demonyo, pinatay niya yung divine healing. Kaya wala nang divine healing ngayon. Pero, praise be to God. May ginamit ang Diyos na propeta para ibalik ang divine healing. Bakit? Ang divine healing ay bahagi ng gospel in Jesus. Because divine healing is our earnest in our resurrection. At sabi ni Prophet, but praise be to God. He can do both. I am a witness. Sabi ni Prophet, witness na rin ba tayo? Yes, I am a witness. And I'm sure there's many others here of the millions around the world too. Kaya sabi nga nakita ko mga kapatid, although ito, denomination nagsabi, pero hindi nila naintindihan talaga ang salita ng Panginoon. Sabi ni Prophet, ni Jesus Christ, sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, it is finished. Amen. Sabi nga nung nakita ko, ito, denomination pa, sabi niya, it is finished, sabi niya, sa Greek word daw niya, tetelestai. Na ibig sabihin, the debt is fully paid. Ha? Kaya may kanta pala tayong, Jesus paid it all. Binayaran na pala doon, lahat. Ano lamang ang ating gagawin? Sampalatayanan yung finished work ni Jesus Christ sa Calvary pala. Kaya depende pala, sabi ni Prophet, it is depending on your faith. Nalilimitahan pala ang Panginoon, depende sa pananampalataya mo. Now, so isa na lang basahin ko mga kapatid. And then, sabi niya sa who is this Melchizedek? Sabi niya sa message niya to, and then when you become subject to that spirit, it throws your whole, hindi kalahati, hindi one-fourth, sabi niya dito, it throws your whole being subject to that spirit. Kasi ayaw ng Diyos ng kalahati, gusto niya buo. Nung sinabi ni Jesus Christ, sabi niya, di ba narinig natin, walang kailangan ng Panginoon sa atin kasi ang Diyos ay sa Kanya lahat. He created all things for His pleasure. Tama ba? Wala siyang kailangan sa atin. Ang pera mo, hindi niya kailangan yan. Ang mga kayamanan mo, o anumang mga pagmamayari natin, hindi na kailangan ng Panginoon yan. Hindi niya kailangan. Sa Kanya lahat yan eh. Pero ang Diyos, mga kapatid, may kailangan din. Ang Diyos may kailangan din, mga kapatid. Ang kailangan niya ikaw. Kasi nga, dinisign ng tao, mga kapatid, para sumamba sa Kanya at makipag-fellowship ang Diyos sa iyo. Kaya ikaw ang kailangan niya, hindi yung pera mo.
Hindi yung damit mo. Hindi niya kailangan yan. Hindi niya kailangan ng church. Ang kailangan niya yung sarili mo. Kasi doon sa Garden of Eden, mga kapatid, nilikha niya mga hayop, mga animals, mga plants. Hindi niya kailangan yun. Hindi naman siya bababa doon at yun ang purposes niya eh. Hindi siya doon hindi magiging spirit-filled person ng mga halaman na yun. Kundi ang tao na nilikha niya, mga kapatid, ang kailangan niya puspusin. Kaya sabi ng Bible, sabi sa Psalms, ano ang tao? Bakit mo siya mahal? What is man? That you are mindful of Him. Hindi niya inisip ang mga halaman, hindi niya inisip ang mga hayop. Ang focus ng Panginoon ng kanyang kaisipan ay ang tao. Bakit? You are created from the image of God. Amen. Sabi niya, and that Spirit, capital S, Spirit yung Panginoon, is nothing in the world but this seed word made manifest or quickened. Hallelujah! Made alive! Huh? And when the Bible said, don't do this, pag sinabi ng Bible na don't do this, that body quickly turns to it. There is no question. Di ba? May sabi ng Bible. Pag sinabi ng Bible na don't do this, kahit sa Old Testament, kapag sinabi ng Bible, sa Old Testament, huwag mong gagawin, huwag gagawin. Nakita niyo sa Ikan? Oh? Sabi doon, nagustuhan niya ang Babylonian garment. Nanalo na sila eh. Di ba? Walang ahawak niya, walang kumuha. Yan ang utos. Pero matigas talaga ang tao eh. Maganda to. Iningat-ingatan mo yung maganda sa iyo. Isang araw, yun ang gagamitin ng kaaway para igupo ka niya. Yung iniingat-ingatan mo. Hindi yan dapat ang iniingat-ingatan mo. Dapat ang iniingat-ingatan mo yung pananampalataya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag mo itago ang pananampalataya kasi minsan isang araw, mawawala mo yan. Na katulad ni Adan, ibinigay sana kay Adan ang pamamahala sa sanlibutan nito, ang dominion. But because of his slackness of Adam, sabi ni prophet, nawala sa kanyang palad ng agaw. Kaya ang ginawa ng Diyos, imbis na mapunta kay Satanas yung title deed na yun mga kapatid, kanyang kapangyarihan, kanyang kapamahalaan para magmamahala ng sanlibutan, kinuha na ng Panginoon. Kasi hindi pwede magpunta kay Satanas to. Ginawa na ng Panginoon. Ang naiwan kay Satanas yung lupa, itong sanlibutan ito. Ito lamang. Kaya nga si Satanas mga kapatid, hindi naman kanya to eh. Sabi ni prophet, si Satanas ay squatter dito. Pero minsan isang araw mga kapatid, yung namamahala dito, yung namumuno sa pagiging squatter, wala ibang job mo. Alisin niya. Alisin niya. Kasi hanggat nandito ang Diablo, hindi niya kayang, hindi maibabago, hindi niya kayang i-change ang sanlibutan. Kailangan munang alisin ng madumi para ilagay malinis. Kahit ang puso mo mga kapatid, pag marumi yan, hindi mananahan ang Espiritu Santo dyan. Lahat ng ini-intake mo dyan, lahat ng pinapakain mo sa kaluluwa mo, yung worldly things, huwag mo asahan ng uupo ang Panginoon dyan. Bakit? May nakaupo na eh. Ang Holy Spirit ay timid, sabihin, masyadong sensitive. Kaya sabi ni prophet, in every minute we backslide. Kaya kailangan natin in every minute, we must pray. Not every day, sabi ni prophet, but every hour we must pray. Kasi tuso ang kaaway. Kaya minsan, pag may nagpapadala sa akin ng prayer request, mga kapatid, Brother David, Kuya, panalangin mo ako. Noong una, minsan, mamaya ko may ginagawa pa ako. Pero nung tumatagal na mga kapatid, naalala ko yung sinasabi ni Pastor no. Diba? Paano gaya mong gawin ngayon? Ngayon na kailangan eh. Noong una eh, ganyan pa eh. Minsan, mamaya na kasi, naglalabo pa ako eh. Mamaya na.
Hindi na. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako si mamaya. Ngayon na kailangan ng kapatid ng prayer, tapos mamaya ako na ipag-pray, may prayer naman kayo. Kaya patawarin niyo ako kapatid sa ganyan. Pero ngayon hindi na. Ngayon na kailangan eh. Kaya sabi ni Pastor, hindi, ngayon na kailangan. Hindi pa nagsisingkin kasi sa akin noon yun eh. Pero tumatagal mga kapatid habang nagbabasa ka ng scripture at mensahe ng prophet na yun, lalo mo naintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya yun ang kakahalagan mga kapatid ng matanda sa iglesia. May nag-guide sa'yo. Kasi pag wala yun, tirahin mo na ng titirahin yung mga gusto mong gawin. Bahala ka. Ang problema naman, may mga tao naman na tama, dapat may matanda sa iglesia, hindi ka naman nagiginig. Tinawag mo pa ng pastor yan. Ha? Baka hindi ka napapastoran. Tinatawag mo lang siyang pastor, pero hindi ka napapastoran. Kasi ang pastor, sumusunod yung pinapastoran niya. Nakita niyo yung mga sheep sa internet? Kahit ang tawag nung iba doon sa sheep, hindi nasunod. Pero pagdating nung nagpapastol doon, may sarili siyang tawag. Nag-iipon-ipon yung sheep. Pag hindi ka sheep doon, hindi mo naman marirecognize ang voice ng shepherd eh. Bakit hindi mo siya shepherd? Kaya hindi ka nakikinig. Wag pa sa ilalim ka. Sabi ni prophet, have faith in your pastor. Malinaw yan. Have faith. Kasi hindi ka naman tuturuan niya ng mali eh. Kahit nga sa denomination eh. Sumusunod sila sa pastor nila. Pag sabi ng pastor na, punta tayo sa labas! Magsikain kayo ng damo! Buwan sila sa labas at kain sila ng damo. Hindi yung damo na yung sinisingot yung damo talagang literal. Para silang makakambing na kain sila ng pangin. Inutos eh. Humingi ng may karamdaman, gustong magkaroon ng kaligtasan, kumuha ng insecticide, inisprayan. Paniwalang parwaso. Ganun pa sila. Nakita niyo? Sumusunod din lalo na sa katotohanan. Problema nga, pagdating kasi sa katotohanan, mabigat. Kaya ilan lang nasunod. Pero gawan mo sila ng ganon, makita nyo sa internet, yung mga ganong mga ganong kalokohan lang, liters lang yung inilagay si Erico, nagbababakan. Holy Spirit, sabi nung nangangaral, paniwalang sila, ganun pa sila eh. Napupuspos na sila eh. Sa katotohanan, ang Diyos ay mabuti. Ha? Ang Diyos ay mabuti. Wala eh. Walang amen eh. Di ba? Kasi sa katotohanan na yan. Kung tayo sa denomination, talagang makikita niyo sila pagka sumamba sa Panginoon. Nasa mali yun. Talagang, may nakita na naman nga ako ngayon eh. Nakabago na naman yung kanta yun. Mga ganun-ganun po. Oh. Ano pala yun? Gospel song pala yun. Nauso na naman eh. Nakita ko eh. Bakit palang ano to? Ganun-ganun pa. Tapos gumagano'n pa. Hindi ko anong pangalan. Ano pa lang. Ganun-ganun pa siya. Gospel song pala yun. Hindi ko alam. Hindi wala akong nakikita sa ano. Hindi ako tugtog. Pero parang naniwala. Pero sabihan mo yung katotohanan. Pero sabi nga ni Jesus Christ, hindi sinungaling ang Panginoon. Pagdating, sabi ni Jesus Christ, pagdating ng salita ng Panginoon sa isang pamilya, anong dala niya? Taba. Bakit nag-iiwalay yung hindi para sa Panginoon? Para sa Panginoon, nag-iiwalay talaga. Now, sabi niya, there is no question. And what is it? It's the earnest of the resurrection. This body will be raised up again because it's already started. Kaya pala may resurrection, sabi niya dito, because it's already started. Nag-umpisa na pala. Sa pamamagitan ng divine healing. Nag-umpisa na mga kapatid. Kaya minsan isang araw may magaganap na resurrection. Sabi niya, it was once subject to sin, admired, ibig sabihin yung putik, madumi, and corruption, itong katawan. But now, it's got the earnest. It's turned heavenly. Now, that's the earnest that you're going in the rapture.
It's the earnest. Pagpunta ko pala sa rapture, yun pala yung unang. Ito pala yung earnest natin mga kapatid, yung paunang bayad. Pero fully paid na. It already started, sabi ni Prophet. Nag-umpisa na pala. Kailangan lang ng manifestation, mga kapatid, pagdating ng resurrection. A sick person laying, dying, nothing left but death. That's all can happen. I've seen the shadows of people done it up with cancer and tuberculosis and see them persons. A little while after that, perfectly normal and strong. Tama, di ba? Divine healing pa lang yun. Because divine healing is the earnest of our resurrection. Kasi pagdating ng resurrection, yung whole body mo, binago na ng Panginoon. Bumalik na sa kabataan. Totally changed na mga kapatid in the twinkling of an eye. If there is no divine healing, then there is no resurrection. Kasi ang divine healing mga kapatid, may pagbabago. May karamdaman ka, bigla kang nabago, sumigla ka ulit. Yung inaantok ka, tapos may divine healing, pinagpiray mo na, huwag ka antokin, huwag ka makatulog, sumigla ka ulit. Ganon din sa resurrection. Yung dating katawan mo na nandun, nakahimlay sa libingan, matanda nung ipinasok ka doon, paglabas mo nun, hindi ka na matanda. Then there is no resurrection because divine healing is the earnest of the resurrection. You know what the earnest money is, don't you? It's the down payment. Sabi ni Prophet, now, this body is subject to the Spirit. Have not yet entered into the word form. But we are still in the flesh form, but subject to the word. Kasi before the foundation of the world, kabahagi ka na salita ng Diyos. Amen. Death in the flesh, pakinggan niyo mga kapatid, death in the flesh will take us there. Saan? Sa rapture. Yung kamatayan na ito mga kapatid, dadaling ka doon. Ngayon, kung buhay ka pa ngayon mga kapatid, dadatnan ng rapture, magkakaroon ng pagbabago ang katawan mo. Pero bago magkaroon ng pagbabago yan, yung mga namatay muna kay Kristo ang babaguhin. Kapag nakita mo na sila na dumalo sa yung tahan at kumatok, nakita mo, oh, ito yun ah. Hindi ka matatakot, uy, multo. Bakit ka mo? Wala ka na kasi espiritu ng katakutan sa time na yun. Matapang na lalo doon. Bakit? Bago dumating ang rapture, andun na yung fullness ng kapangyarihan ng Panginoon sa church. Hindi ka matakot na, naku, mag-squeezing time na, baka magugutom kami. Hindi. May kapangyarihan ka na para magsabi na magkaroon kami ng pagkain sa aming hapagkainan magkakaroon. May power na doon. Ngayon, nahihirapan pa ang believer eh. Ano kayo? Kapag walang bigas, hindi ka maliligtas. Yung mga ganyan pa eh. Ipinapakita mo lamang na hindi ka karapat dapat sa rapture. Sabi ni Prophet, sa ibang message niya mga kapatid, kaya kami kagalakan sa paglilingkod sa ngayon, that is your earnest of your salvation. Kasi Espiritu Santo na nasa iyo. Paano ka magkakaroon ng Espiritu Santo? Kapitbahay mo lang ang church, di ka makarating sa church. Katabi lang yung church, nag-live pa eh. Mas matindi, nasa loob, nasa service na, nagla-live pa. Matindi talaga to, sabi ko. May ganun talaga mga mananampalataya, nag-claim na mananampalataya. Ewan ko, ano pumasok sa isip nila. Nasa service ka na, nagsiselfone ka pa. Tapos nanonood ka pa ng pag-ganun kanon. Di ba? Talagang tuso ang kaaway eh. Alam naman natin ang cellphone, yung tree of knowledge of good and evil yan. May good, may evil yan. Pati si church, ginamit mo. Hindi ka na upo dyan at makinig ka ng sermon dyan o pumalakpak ka. Nag-live din eh. Yeah? Kala mo mautakan mo si Satanas? Sumautak si Satanas, mga kapatid, hindi mahina ang ulo niyan. Kaya niya mag-quote ng scripture at ginawa niya kay Jesus Christ. Ikaw nga, di ba ba? John 3:16.
Nakalimutan ko. John 3:16 nga, nakalimutan mo na, Satanas pa. Kabisado niya ng Bible, bakit ka mo? Nung nagsalita ang Panginoon sa langit, sabi ni Prophet, nandun si Satanas. Narinig niya lahat. Kaya alam ni Satanas, ang gagawin ng Diyos ay ibabaw ng lupa. Kaya pagdating niya sa lupa, alam niya ang gagawin niya rin. Alam niya. Bakit? Sabi ni Prophet, nung nandun sa langit, si Satanas, si Lucifer, bago siya ma-fall, bago siya i-kick out ni Jesus Christ, alam ni Satanas ang ginawa ng Panginoon doon. Kaya nung itinapon siya dito, alam na ni Satanas. Kaya nga pagdating dito ano sabi ng Bible? Alam ng Diablo na isa lamang ang Diyos Sinado siya kasama siya doon. Alam niya. Kaya pagdating dito, dahil nga si Satanas ay liar, deceiver, hindi niya kinuwentong isa. Ginawa niyang 3 at maraming napaniwala. Tao talaga, marami talaga maniniwala. Bakit? Sa anghel nga, may naniwala sa kanya sa tao pa kaya. Nasaan yung anghel? Nandun kasama niya. Nakuha niya pa. Lalo na sa tao. Hindi may isa ng kaaway. But praise be to God. Sa mga tunay na anak ng Diyos, hindi ka madadaya. Kasi may bahagi ka na ng Panginoon Sabi niya, now this body is subject to the Spirit. Have not yet entered into the word form, but we are still in the flesh form, but subject to the word. Death in the flesh will take us there. Pero dapat mamatay ka, kung nagkaroon ka ng kamatayan, sa presensya ng Panginoon. Kasi pag hindi, walang rapture na magaganap. Walang pag-agaw na magaganap sa iyo kapag hindi ka namatay kay Kristo. Sabi ni San Pablo, ang mamatay kay Kristo ay kalugihan? Hindi. Tagumpay. May pakinabang. For me to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, nasaan ang kamatayan? Nasaan ang tibo ng kamatayan? Tinapos na ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it is finished. It is fully paid, mga kapatid. Kung mayroong resurrection, mga kapatid, dahil yan may divine healing ang Panginoon. Ipinapakita ng Panginoon na minsan isang araw may resurrection ng kanyang mga anak. May pagbabago because of that divine healing. Ang sabi ng Panginoon, kailangan laging manalangin. At huwag kang manlupay-pay. Sabi niya, ano man ang iyong hilingin na may kalakip na pananampalataya ay ibibigay ng Diyos. Huwag kang magsawa, mga kapatid. Huwag tayong magsawa. Kahit dito, mga kapatid, sabi ko na sa inyo, hindi ako nagsasawang ipanalangin ang bawat isa sa atin dahil yan ang utos ng Diyos. Pray for one another. Alam niyo ba si Moses, mga kapatid, sa Old Testament? Kaya hindi napahamak ng lubusan ng bayan ng Israel. Dahil yung kasalanan ng bayan ng Israel, sabi ng Bible, kinuha ni Moses. Imbis na patayin ng bayan ng Israel, kinuha ni Moses ang kasalanan. Para siyang umako. Kasi papatayin ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa lagi nilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero sabi ni Moses, Lord, ganyan ang gusto mong gawin, inilabas mo kami. Inilabas mo kami. Sino naglabas? Ang Panginoon. Tapos pagdating sa ilang, papatayin mo sila. Ako na lang, Lord. Kaya sabi ng Bible, kinuha niya ang kanilang kasalanan ng tao. Ng taong si Moses. At naawa ang Diyos. Hindi inubos. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, kailangan alisin ang mga hindi karapat-dapat makarating sa promised land. Kaya naubos yung mga mixed multitude. Mga nagkaroon ng doubt. Kaya sabi ni San Pablo sa Book of Hebrews, hindi sila nakapasok sa kapahingahan. At ano ang kapahingahan? Sino ang kapahingahan? Si Yesu Cristo. I am the Lord of Sabbath. And what is Sabbath? Rest. Sabi pa noon, lumapit ang mga nabibigat ang lubak, at bibigyan niya ng kapahingahan. Amen. At sino yung bibigyan niya kapahingahan? Yung Espiritu Santo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Kaya kahit anong problema ngayon, mga kapatid, kalmado ka, hindi yung
Mas problemado ka ba doon sa may karamdaman? Ikaw may karamdaman na ganun lang, ikaw na mas lupay-pay sa kanya, baliktad, ikaw yata dapat tumiga doon sa higaan ng may karamdaman. Nawala na yung binabasa mo yung scripture na ano. Sabi ni Brother Branham, Satan is already defeated. Tapos na. Pero sabi niya, mga kapatid, hindi man ako pagalingin dito sa katawang to, sabi ni Brother Branham. Hindi man ako pagalingin. Pero minsan isang araw may katawan ako na naghihintay sa akin. Kaya hindi ako pagalingin dito. Kasi ang pinakamabigat na kasalanan, mga kapatid, ay hindi yung kainaan ng katawan, yung mga kalagnat, mga kung anong mga karamdaman sa lupang ito, kundi ang pinakamabigat ay ang sin disease. Ang kasalanan sa kaluluwa. Ang karamdaman na binibigay ng kasalanan na yan. Yan ang mas mabigat. Kaya hindi ka pagalingin dito at namatay ka sa presensya ng Panginoon. Basta sa presensya ng Panginoon, ha? At anak ka ng Panginoon. Isang araw, mabubuhay ka, mapapalitan yung katawan na yan. Now, sa gabing ito, ang bawat isa sa atin may pananampalataya sa ating puso. Yan ang nire-require at hanapin ng Diyos, hindi ang katalinuhan natin, hindi ang knowledge, hindi ang wisdom. Pagdating ng Panginoon, sabi niya, may makita at madatnan ako na pananampalataya. Kaya nga sabi ng Book of Jude, contending for the faith that was delivered to the saints. Minsan lang ipinagkaloob yan, mga kapatid. Huwag mong mawala-wala yan. Huwag mong itatago. Kasi pwedeng pag itinago mo ay mawala. Ang kailangan ng mga kapatid ay ingatan, pakaingatan. Ang pananampalataya, kasi ang pananampalataya ay napaka-precious. Because faith, sabi ni Prophet, is designed by God. Ang nag-design niyo yan, mga kapatid, ay ang Panginoon. Hindi tao. Kaya sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya mo, ang may karamdaman ay gagaling. Mark chapter 16. Sabi niya dyan, ang mga bagay nito, sabi niya, sa mga mananampalataya, may tanda na susunod. May tanda na susunod. Now, sa gabi ito tayo mananalangin sa Diyos. Ilagak natin sa Diyos ang bawat panalangin natin. Awitin natin ang Christ is the answer bago tayo lumuhod sa ating Diyos. Tayo manalangin. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah. He's all I need. Amen. Amen. Sa gabi ito tayo magbabasa ng prayer request at bago tayo manalangin. Pakisama po sa prayer ang pamamaga ng aking hindalaki sa kaliwang paa na ang Diyos ang magkaloob ng kagalingan. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. So, tayo prayer request ng Brother Jenner sa panalangin. Kasama po sa panalangin na ang Diyos po ang magbigay ng kagalingan sa acid reflux. Sa acid reflux ko na nagkakos ng palpitations, barado sa throat, ubo at sipon, naging ang pang-araw-araw na pangailangan at kalakasan ng bawat isa. Kasama rin po sa panalangin ng recovery ni Sister Casey Joy sa Diyos ko po ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. To God be all the glory. Kaya Sister CJ. So, kasama rin natin ito sa panalangin at alam natin ng Diyos ang
may kapangyarihan na magbigay ng kagalingan. Lubusang kagalingan sa bagay ito. Sama-sama tayo nga manalangin sa Diyos na may pananampalataya. Dahil walang imposible sa Panginoon. Isama niyo po sa panalangin sa gabing ito ang dako ng Quezon Outreach na patuloy na kumilos ang Diyos. Maging ang aming mga bagong kapatid na nag-a-attend sa dakong iyon na makapagpatuloy. Gayun din po ang evangelism na pinaplano po namin doon na makahikayat muli ng tao sa pangalan ni Jesucristo. Prayer ko sa ni Brother Arvin. Sasama natin ito sa panalangin din. At isama ninyo po sa panalangin si Mama sa kanyang trabaho. Isama niyo rin po ako na makapasa ako sa remedial sa Monday. So, Sister Ruth. Isama natin din sa panalangin at pakisama po muli sa panalangin ng Diyos ang siyang patuloy na gumabay sa amin ni Ate sa pagbiyahe sa araw ng bukas. At sa araw na ako i-interviewin sa school ng RTU, nawa ang Diyos ang siyang patuloy na mag-ingat at magbigay ng wisdom and knowledge sa pagsagot sa mga katanungan na ibabato sa akin. Muli sa Diyos ko lamang ibinabalik ang lahat ng papulit pasasalamat at sa Kanya ko lamang ipinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay na ito. Prayer request ni Sister Aisha. Sama natin ito sa panalangin. At sabi na dito, pakisama pumuli sa panalangin si Sister Keisha na ang Diyos ang magbigay ng complete healing and full recovery. Maging aming pamilya ng Diyos din po ang magbigay ng kalakasan at ilayo sa anong mga karamdaman. Pakisama din po sa panalangin na ang Diyos ang mag-ingat sa lahat ng nagtatrabaho at nag-aaral sa araw-araw. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Prayer request naman ni Sister Kim. So, natin na ang Diyos ang patuloy na kunikilos sa atin at tayo ay may pananampalataya na ang Diyos ang magbibigay ng katugunan. Kasi sabi ng Bible, sabi ng ating mahal na propeta, sa bawat panalangin ay may kalakip na rin pasasalamat. Dahil pinilim na natin ito, sabi ng ating mahal na Panginoon, bago pa natin na bigkasin ang ating mga hinaing at panalangin ay alam na ng Panginoon. At ang kailangan lang natin mga kapatid ay isang palatayanan may kalakip na pasasalamat. Dahil sa Diyos lamang ang mga bagay niya. So sa gabi ito tayo muling luluhod sa Diyos at tayo manunod.
Hindi kung bakit na tayo tumayo. Kaya manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Lord God, kami patuloy na nagpapasalamat sa gabing ito, God, na pagkakaloob mong muli, God, ng katugunan sa aming mga panalangin. Lord, nawa ang bawat isa sa amin, ang banal na Espiritu Santo ang patuloy na mag-guide. Dalangin namin, O God, ng banal na dugo, O Lord, ang patuloy na magbigay sa amin ng protection. Lord, wala kami kakayanan upang makapagpatuloy sa buhay nito. Ngunit alam namin na ang pag-asa namin at ang aming pananampalataya ay nakalagak sa iyo, Lord Jesus. Alam namin, O God, na minsan isang araw ay kakatagpuin mo kami sa ibabaw ng lupang ito. Bagong nilalang at bagong katawan, O God, ay naharap sa iyo. Lord, ang dalangin namin sa aming buhay habang hindi ka pa dumarating, ay patuloy mong tulungan ng bawat isa sa amin. Ang iyong awa at habag, ang iyong biyaya at ang iyong kagandahang loob, O Lord, ang siyang patuloy naming maranasan, patuloy naming ma-experience, O God, habang kami buhay. Lord, ang dalangin namin sa aming kalagitnaan, ang iyong banal na pag-ibig, ang pagkakaisa sa Espiritu at katotohanan ay manatili sa amin. At ang iyong banal na Espiritu Santo ang patuloy na manahan sa aming mga puso. Dalangin namin sa aming pagpapatuloy sa pananampalataya ito ay tulungan mo ang bawat isa sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, O Lord Jesus. Patuloy mong punan ang aming mga puso ng kaligayahan, ng kagalakan habang naglilingkod sa iyo, God. Ang espiritu ng kalungkutan, O God, ng pagkabigo, Lord Jesus, ay alisin mo sa aming mga puso. Alisin mo sa aming kalagitnaan at manatili kami, O God, na naglilingkod sa iyo na may kagalakan, O Lord. At nawa ang mga kasalanan na ito, God, ang mistakes and errors, O Lord God, sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan ay alisin mo, O Lord. Upang sa iyong pagdating ay makita mo ang bawat isa sa amin na naingatan ang pananampalataya na ibigay mo sa amin. Lord, sa gabi ito, wala kaming ibinabalik kundi papuri at pasasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan sa Kristo namin Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Panginoon sa mayamang mensahe na ibinigay niya sa bawat isa. Sa kapatid, Brother David, maraming Diyos. At tayo po idarako na sa uling bahagi ng ating gawain, ang pagbibigay tulong. Habang inaawit natin ang sabi give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His name Jesus Christ.
po ito. Nais kong ibigay sa ating kapatid, Brother Engineer, upang siya muna sa panalangin. Tayo minsan ba yung mukat manalangin? Pasalamatan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa pangalan naming Panginoong Jesus Kristo, ibinabalik namin sa iyo, Diyos, ang taos pusong papuri at salamat, Lord Jesus. Sa gabing ito, Diyos, sa katugunan ng aming mga panalangin. Bagaman, Lord, hindi pa namin nakikita ang mga bagay na ito, Diyos, ang resulta ng aming mga panalangin. But we believe with all our heart, and according to the faith that you have given us, Lord, we believe na tinigun mo po, Panginoon, ang aming mga dalangin. Salamat po, Diyos, sa pagdinig, Panginoon, ng aming mga hinaing, ng aming mga request, O Lord Jesus, na nakarating nito, Diyos, sa iyong luklukan ng awa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo na aming napakinggan, ibigay sa amin ang buhay at kalakasan, Lord Jesus. Maging sa iyong mga ginamit, Lord, sa likod ng pulpito, dalangin po namin na ikaw, Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan upang, Lord, patuloy na mapaglingkuran ka namin, Lord Jesus, sa Espiritu at katotohanan, na habang hindi ka pa darating, Panginoon, ay may pagpatuloy namin at may paglaban namin ang pananampalataya na ibinigay mo sa amin, maging sa mga naunang mga banal, Lord Jesus. Pagpalain po, Diyos, ang bawat isa na naging kabahagi ng gawang ito, Panginoon, sa gabing ito, maging sila, Diyos, na nanood lamang sa live, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na siyang mabot sa kanila, Lord Jesus. Ang mga sento mo ito, Diyos, na aming nalikom, dalangin po namin, Lord, na pagpalain po, Panginoon, upang magamit lamang sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tanggapin po, Diyos, ang papurit pasasalamat sa gabi ito, Lord Jesus. Sa ngayong lahat ang kaluwalhatian, papurit pasasalamat, luwalhati sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. God bless you, Brother Engineer. God bless you, brothers and sisters. Tapos na po ating gawain. Tayo po yung magkamayan ng inawin natin ang Oh, I Love You with the Lord.